Matagumpay ang regular rotation at reprovisioning of supplies sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nitong Huwebes. Ayon sa Philippine Navy, walang naiulat na untoward incident sa kanilang misyon. Pero base sa video na inilabas ng Philippine Coast Guard sa Sabina at Escoda Shoal, may isa na namang insidente ng Chinese Coast Guard harassment sa isang Pinoy fishing vessel noong October 9. Ikwinento sa written affidavit ng mangingisdang si Arnel Lepalam ang pagharang ng Chinese Coast Guard sa kanila. Binanggapan ng dalawang CCG rubber boats ang katig ng kanilang bangka at binusinahan ng malakas. Dahil dito, nagdesisyon na lang sila na lumipat sa Iroquois Reef at doon na lang mangisda. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, iniimbestigahan na nila itong insidente. The first time we heard about the incident, we immediately located yung fishermen na nagsabing naharas sila. And then we also look for other fishermen nung araw na yon to corroborate yung statement ng fishermen and to support the videos. Ginawa na rin ito ng formal report ng PCG at isinumite sa National Task Force for the West Philippine Sea. Samantala, natapos na ang 2 linggong joint exercise Dagitpa o Dagat Langit Lupa ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo ngayong araw. Tumuon ito sa interoperability at capability development ng mga unit ng AFP kasama ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Special Operation Forces. Isa sa highlight ng pagsasanay, ang unang beses na pagsasagawa ng exercise sa Kalayaan Group of Islands. May senaryo pa na kunwari pagbawi ng isla na sinalakay ng mga dayuhan sa bahagi ng West Philippine Sea. This means that every future iteration of the exercise will have to involve the Calayan Island groups. This increases our demand for military presence in the area, and there is also an operational effect that this will have in the WPS, and also including it will also help our other island features and occupied territories in the long run. Pero naging kasama sa hamon sa joint military exercise ang pagpasok ng mga bagyong Christine, Leon, Marce, Nika at Ophel. Kaya naman nakansela ang ibang bahagi ng pagsasanay. Pero sa kabuuan ay naging matagumpay pa rin daw ito. Ayon sa AFP sa pamamagitan ng Ajax Dagitpa, umaasa sila na mas mapalalakas ang kakayanang pandepensa ng bansa na rumisponde sa mga posibleng banta, maging external threats o cybersecurity threats, kabilang na rin ang mga kalamidad. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.